Itong si Bongbong, Manong Chavit, wag na ho kayong malungkot. Mantakin nyo, ito, ganito na lang ho. Okay, ipagpalagay na natin yung mga eroplano nyo, yung mga sasakyan nyo, lahat ng perang ibinuhos nyo sa kampanya ni Bongbong Marcos, tila bagang nakalimutan. Okay, malaking bagay ho yun. Pero meron hong ika nga mas nakakaawa sa inyo. Ako naawa ako honestly dito kay Manong Chavit. Awang-awa ako kasi talagang noong panahon ng kampanya, nakita ho natin kung paano tinaguyod ng mama na yan. Kada karaban, yung kanyang bulletproof na sasakyan, talagang laging yon ang gamit ng tandem na Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ho matindi dito, Manong Chavit. Kayo ho, eroplanong pinahiram nyo at pinahiram nyo ng napakaraming sasakyan at nagwaldas kayo ng milyon-milyon. Sigurado tayo, milyon ang winaldas niyang si Manong Chavit dyan sa nagdaang kampanya na yan noong 2022. Isipin nyo na lang ho ito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinalibing ho niya yung kanyang ama na nakaburo o nakarep na sa loob ng 30 taon. Anong sinukli kay Tatay Digong? Pinakulong sa The Hague, Netherlands. O siguro medyo lulubag na loob niyan. Kayo naman o. Huwag na kayong malungkot. Di ba? Huwag na kayong malungkot. Okay lang yan. Nabudol nga, di ba, Manong Chavit? At least ngayon, kahit papaano, sabihin ko naman sa'yo, Manong Chavit, dito sa video na to, sigurado, lulubag ang iyong kalooban. Kahit papaano, masasabi mo sa sarili mo na meron pa palang mas grabe sa akin. Di ba? Yun, si Tatay Digong, pinalibing niya yung ama niyang binuburo sa loob ng 30 taon. Ibinuro dyan sa Ilocos. Ilinagay sa refrigerator sa likod ng pamamahay nila sa loob ng 30 taon. Hindi mapalibing-libing. Pinalibing huyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sinukli ng bangag na Marcos Jr.? Pinakulong si Tatay Digong sa ICC. O yan. Siguro ngayong mga panahon na to, nare-realize nitong si Manong Chavit, okay na yun. Kalimutan na niya ako, basta wag niya lang akong pakulong. Nanto ko. Di ba? Okay na yun, Manong. Ako, idol ko yan si Manong Chavit. Sa totoo lang, totoong tao talaga yan. Kahit sinong interview, kahit sinong makasalamuha niya doon sa farm niya, talagang malupit ho yan. Nagpunta na ho tayo sa farm niyan, doon sa Baluarte, no? Nagpunta na ho tayo doon. Napakaganda nung zoo niya doon, no? Ito pa. Hindi yan. Hindi, ano pa yan. Di ba? Ganon lang naman ho yan, mga kababayan. Di ba? Ito nga. Kung si PRRD nga na pinalibing, tatay niya, kinalamutan na nga niya, trinaydor pa, ikaw pa kaya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero hindi lang yan, Manong Chavit. Sinabi ko sa iyo, doon sa opening salvo natin, iko-comfort kita dito sa video na to. Hindi pa yan kay Tatay Digong. Meron pang mas malala dyan kay Tatay Digong. Merong mas malala dyan sa ginawa sa iyo ni Marcos Jr. Niligawan nila. Hetong si Vice President Sara Duterte, kinarga ni VP Sara ang Visayas at Mindanao noong nagdaang presidential election 2022. Kinarga niya, binigay niya sa mga bangag ang mga boto ng KOJC, DDS, Duterte supporter, Visayas, Mindanao, lahat ng taga-suporta ng mga Duterte. Kinarga ni VP. Laking bagay ho ng mga kababayan. Dahil yung mga boto na yon kay Vice President Sara Duterte yon. Kung tatakbo siya ng presidente, tama mali, ibinigay ho niya kay Marcos Jr. Anong sinukli nitong si Marcos Jr.? Pampalubag-loob to, Manong Chavit. Para kahit papaano, gumaanggaan naman kalooban nyo. Sa totoo lang, naaawa na rin ako dito kay Manong Ngayong panahon na to, pagkatapos ginawang presidente ni VP Sara, itong si Marcos Jr., pinuntahan nila sa Davao, sundot nila ang puwet para pumayag na maging vice president nitong si Marcos Jr. Ano ang sinukli? Impeachment, confidential fund, at sandamukal na intriga ang ibinigay sa kanya. Kaya ikaw, Manong, okay ka lang dyan. Okay na kalimutan ka nila. Baka pag naalala ka nila, may kalalagyan ka. Alam mo naman yan, mga bangag yan. Kaya kung ako sa'yo, pasalamat ka na lang, di ka nila pinapansin. Dahil pagka nabaling ng mata nila sa'yo, naku, may kalalagyan ka dito sa mga bangag na to. Sinisigurado ko, Manong Chavit. Ako, mahal ko yung si Manong Chavit kasi
susuportahan niya si BP sa 2028 eh. Mahal ko yan, siyempre, di ba? Di ba? Ganun ho yun mga kababayan. Di ba? Ganun ho yun. Kaya para dito kay Manong Chavit, wag na ho kayong malungkot. Okay lang ho na hindi na kayo kilala ni Marcos Jr. Dahil lahat ng tumulong sa pamilya na yan, na mapahanggang ngayon, kakilala nila, lahat ho ng mga tumulong sa kanila na yan, kung hindi may kaso, nakakulong. Kung hindi nakakulong, ipinapa-impeach. Pili ho kayo doon sa mga kategorya na yon. Sa tingin ko naman, wala ho kayong gustong puntahan doon. Kaya, kung hindi kayo kilala ng mga bangag na yan, approve na yan, Manong Chavit, okay na yun. Ganyan ho talaga, nabudoli ka nga, di ba? Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa mga hanas nitong si Mig Zubiri. Ito na ho mga kababayan. Hindi, umpisan muna natin pala itong naging interview dito kay Senator Jinggoy Estrada. Game! Raw ng supermajority sa Senado ang liderato ni Senate President Jesus Escudero kaya malabong mapalitan siya. Pero ang grupo na nagsusulong kay Senator Tito Soto na maging leader ng Senado, never say die pa rin. Narito ang aking report. Sen Migs, pahinga na ho kayo. Ika nga, hindi pa nag-uumpisa boxing, mahina na katawan ng kandidato nyo. Diba? Simple lang naman. Kung hinayaan yung tipong ganito ganito. Okay. Papasok ka, magsesenador ka. Huwag ka munang madaldal. Wala ka munang maraming sinasabi sa media. Yung tipong mind conditioning, akala mo magkakarigo doon. Akala mo sa lahat ng sinasabi mo, kakampihan ka ng mga dadatnan mo. Yung mga kasama mong tumakbo, kalahati dyan, buwisit na buwisit sa'yo. Ang lakas ng loob mong bumanat na kesyo ganito, kesyo ganyan, malinis na pamahalaan, kasama ka sa mga mambubudol nung nagdang eleksyon. Kasama ka sa alyansa. So wala kang karapatan na mag-lecture na ay dapat ganito gawin natin. Dapat ganyan yan. Yung impeachment dapat ganito. 'Di ba? Hindi na ganun. Lokohan yun eh. Hindi lang basta majority, kundi posible raw umabot sa supermajority ang sumusuporta kay Senate President Jesus Escudero. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, napatunayan yan sa pinaikot na resolusyon bilang pagsuporta sa liderato ni Escudero. We have enough numbers, more than 13, I suppose. And I think Senate President Jesus Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Senate President secured. Kasi kung kasi sinasabi ni Jesus Escudero ay nitong si Soto, okay, gusto ko maging Senate President, gusto ko maibalik ang dignidad ng Senado. Kung makapagsalita siya, para siyang aso ni Tambaluslos. Dapat impeachment, inumpisaan na yan. Kesyo ganito, kesyo ganon. Diba? Itong si Jesus Escudero, lahat ng variables, lahat ng sitwasyon, lahat ng hinaing ng mga kasamahan niyang senador, kinonsidera niya. Hindi yung tipong umpisahan niyang impeachment, tapos walang maraming cheche-boreche. Hindi ganon. Una sa lahat, election. Una sa lahat, ibinigay yan sa Senado last 2 minutes. Hindi pa na-repair sa plenaryo. Ang daming question sa Korte Suprema. Hindi naman pwedeng madaliin. Baka magmukha naman yung Senado na walang paninindigan, nagmumukhang aso ng House of Representative pagka minadali nila. Itong si Soto, gusto niyang madaliin. Sinong nagmumukhang aso ni Tamba? Di ba? Sinong kakampihan ng mga dadatnan mong senador at yung mga kasama mo nanalo? At tandaan mo, Soto, ha? Ito lang, tandaan mo to. Huwag mong kalimutan to. Pag magkakasama kayo ng mga tropa mo, pag-usapan nyo to. Si VP Sara pa rin ang pinaka-prefer ng ating mga kababayan na mamuno dito sa bansa na to sa 2020. Isaksak mo yon sa kukote mo. Bakit hindi nyo maintindihan na ayaw ng mga kababayan natin ma-impeach si VP Sara? Sentido komon naman, no? Pambihira talaga. Akala natin wala na tayong sipon eh. Nung isang araw okay na eh. Pagkagising natin ganito na no. Bukas okay na to.
Bukas, balagbagan to the max na ho mga kababayan. Tuloy. Ganyan-ganyan din ang sinabi kamakailan ni na Senators Joel Villanueva at Alan Peter Cayetano. Suportado rin nila si Escudero. Sagot naman dyan ni Senator Mig Zubiri na si Senator Tito Soto ang gustong maging Senate President. Eh di wow. Congratulations. Pagka ganun, anything can still happen. Gusto sana namin protektahan ang integridad ng Senado. Maawa na kayo. Bugbog ng Senado. Hindi bugbugan Senado. Dito natin nakikita ang integrity na Senado. Hindi siya nadidiktahan ng naratibo ng House of Representatives. Anong naratibo ng House of Representatives? Ura-urada mag-impeach na. Pag-usapan na, kalkalin na yung mga bank account si Bibi Sara. Yun ang naratibo ng House of Representatives. At yun din ang gustong mangyari ni Tito Soto. So, kaninong integrity ang pinoprotektahan nitong dalawang kandidato na to? Itong si Chis Escudero, winiweigh niya lahat ng possibility, lahat ng lahat ng komplikasyon diyan sa proseso na yan. Pinag-aaralan nila ng maigi. Si Soto, wala silang, nila hindi ginawa yan. Dapat, saan na yan? Dapat ganito yan. Hindi ko alam, ba't may tumayo, tapos binalik sa House of Representatives. Diba? Dapat, di ganun yan. Buisit na yan, anak man to, wala nang ginawa yung matino, ikaw lang magaling, lang niya ka. Kung di ka pa pala maging Senate President, walang mangyayaring matino sa Senado. Pambihira, oo. Sa matang tao, bugbog ng Senado. So, never say die. Dagdag pa ni Zubiri, hindi siya satisfied sa kasalukuyang liderato ng Senado. Kahit nga raw sa pagbibigay ng chairmanship sa isang komite, hindi sila kinakausap. Chairmanship kasi na yun, parang binibigay sa mga not so qualified. Dahil nga, ang paslup. Teka lang, Brad. Ako di kita binabanatan, Senator Migs. Okay? Tayo, taga Mindanao ka. Kaya medyo ganyan-ganyan tayo eh. I mean, di ba, ayaw din niya sa impeachment eh. Alam niya na witch hunt ang mangyayari dyan. Pero pagka sinabi mo, ibinigay doon sa mga senador, yung mga komite na hindi naman sila ganun ka-qualify, maghinay-hinay ho tayo dyan. At ayusin ho natin kung sino yung mga pinariringgan natin. Kasi ang pinaka-ika nga, mainit lang sa mata dyan, yung pagkaka-Blue Ribbon Committee nitong si Senator Rodante Marcoleta. First timer na senador binigay sa kanya ang Blue Ribbon. Ibang klase ho yun. Kaso, baka pagdating sa experience at usay, kahit magpatong-patong kayo dyan sa Senado, hindi nyo matutumbasan yung mama na yun. Tuloy. Ba na kami, dead hungry, patay gutom na kami. So, paglaban na lang namin yung integridad ng Senado. Laban lang. Buwelta naman dyan ni Estrada, sino raw ba ang mga hindi kwalipikadong senador na tinutukoy ni Zubiri? Dapat raw niyang pangalanan yan. Hindi raw ba qualified si Senator Mark Villar na magiging chairman ng Committee on Public Works bilang dati siyang DPWH Secretary? Si Senator Erwin Tulfo na mamumuno sa Committee on Social Services bilang dati naman siyang DSWD Secretary. Si Senator Bam Aquino na magiging chairman ng Committee on Education. Si Senator Kiko Pangilinan na pamumunuan naman ng Committee on Agriculture. Pinakawalang kwenta, yan siguro. Nagtanim lang ng pechay, Committee on Agriculture na kagad. Buisit na yan, oo. Diyan sumasakit ang ulo ko. Nagtanim ka lang ng pechay, kasama mo tong si... Hindi ko alam kanino pechay yung kay Sharon o sa kanya. Nakita ko dinidiligan niya yung pechay. Hindi ko alam, pechay ba ni Sharon yun o? Saka ng Petrang Garapata. Chairman ka na ng agriculture, nagtanim ka lang ng pechay. Si Senator Sherwin Gatchalian nahahawak ng Finance Committee at Senate Blue Ribbon Committee naman na posibleng ibigay kay Senator Rodante Marcoleta. Sagot pa ni Senator Jinggoy sa hirit ni Zubiri na hindi sila kinakausap para sa committee chairmanship. Hindi naman sila sumusuporta yata kay Senator Chis sa KSP Chis, so baka hindi sila kinakausap. Ayon Normal ho yan. Normal yan sa Senado. Ito naman si Senator Mig Zubiri. Oo. Pag nasa minority kayo, pag kinonsider nyo na sarili nyo, o tumatayo na kayo bilang kalaban ng kasalukuyang pamunuan, natural wala akong maibibigay yung chairman. Wala nga namang ibigay sa inyo yun. Yung mga sumusuporta sa kanilang mga senador, ano ibibigay sa kanila? Sila naman ang magiging minority nun. So, kayo pinuposisyon nyo na sarili nyo bilang minority. So, ano gusto nyo gawin itong mga... Gigigil na ako dito, ha?
Hindi normal kasi yun sa Senado. Kadalasan yung mga nasa minority, walang chairman siya. Ako naman, Senator. Naman kay Senator Zubiri, handa siyang maging bahagi muli ng minority bloc kung sakaling hindi manalo si Soto bilang leader ng Senado. Support. Hindi raw nagkulang ang Ayun na nga mga kababayan, no? Lumabas yung pagiging support ni ano pangalan nito? Ni Mig Zubiri dito. Brad, naging Senate President ka. Alam mo ang kalakaran dyan. Kahit nakapikit, alam mo yan. Na pagka-member ka ng minority, talagang tira-tirang mabibigay ng mga committee chairperson sa inyo, mga committee na iiwan sa inyo. Mabibigay yan doon sa mga kaalyado na sumuporta sa majority. Di ba nung nagkarigo doon, ikaw Senate President, kung ano-ano daw pinag-i-insert sa budget, nagalit yung mga kasamaan mo sa'yo, anong ginawa? Nagkarigo doon, kinudita ka, natanggal ka, lahat ng mga chairperson doon sa mga committee na tinalaga mo, courtesy resignation sila lahat. Kasi delikadesa. Diba? Hindi mo sinusuporta ng Senate President. Anong ginagawa mo dyan bilang chairperson ng... Kaya pati ba naman yung kailangan kong ipaliwanag sa'yo? O, majority floor leader, pinalitan. O, finance, lahat yan, pinalitan yan. Kasi nga, courtesy resignation para mabigyan ng magagandang desisyon yung administrasyon na papalit sa iyo bilang Senate President. Ika nga para maitalaga niya yung mga sumuporta sa kanya sa pagkakalukluk niya bilang Senate President. Alam niyo naman yan. Kung hindi kayo kausapin kasi pinipwesto niyo sarili niyo bilang minority. Wala akong pakialam dito kahit sino maging Senate President. Makikialam lang tayo dyan pagka si Rodante Marcoleta na nakasalang. Ako ng toko, oo. Dito na ho tayo kay Migs. Migs, Banat. Okay, now moving on now, just very quickly, you did say the Senate presidency is not yet a done deal, and the Soto bloc is ready to back a dark horse. For the benefit of our viewers, no? So Senate President Cheese Escudero is believed to have 13 votes to back him already as Senate President. Sino exactly ang Soto bloc? So you have Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, yourself, Senator Loren Legarda, and who else? Well, we had with us Senator Lito Lapid as well. So there was 5 of us. Of course, sabi naman namin kay Senator Lito, kung magma-minority kami, you don't have to join us. Diba? Because you may want to be with the majority for obvious, for different reasons. So we're counting if we do not make it on the 28th of July, Senator Soto will be our minority floor leader. And the membership are as follows, as you mentioned, myself, Loren Legarda, and Ping Lacson. Okay. And but what we happens? consider ourselves the veterans bloc, and so Okay. But what happens we can make to- changes in the Senate. Yeah, so you said you would be the minority, no, which is ironic because what happens now to the block of Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, who the public believed earlier would be the minority, they would be the check and balance in the Senate, considering the minority was Senator Coco Pimentel and Risa Ontiveros. What happens to them? Actually, naawa nga ako, ma'am, kay Senator Risa Ontiveros. She campaigned hard for her candidates, but unfortunately, I was told by my friends from the other side that they're going to support Senator Escudero. Senator Kiko and Senator Bam, according to my sources, they can confirm or deny this, have already signed and already asked for the committees on agriculture and committees on education from Senate President Jesus Escudero. So that's quite a shock to me and to us because I thought that they would, be more independent in terms of their stand with Senator Risa. So, I can't speak for the group of Senator Risa, but that's what I heard. Although Senator Risa is most welcome to join us, even as a guest candidate or a guest, not a guest candidate, but a guest member of the minority if she wishes so. Okay, so nangangahulugan ba based on what you've said, your sources claim na
iiwan ni Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan si Senator Risa Ontiveros? Nako, kawawang I'm just Risa, oo. coming from my sources, which are senators themselves. Ang sabi po Kawawa, nila Risa. ay committed na daw yung dalawa sa kanila. Now, best to ask them directly. Best to ask them if that's true. Pero naawa na ako kay Senator Risa on that point. Kasi talagang from minority of two, she became one. Kawawa naman. So, But you said- we're willing to adopt her in the group. You know, that's if Yeah. everything falls into place on Okay. the 28th and Senator Cheese has the numbers. But we're You doing said- this, Karen. We're trying to come up with an alternative candidate Okay, now. so that we can try to bring back the integrity of the Senate. Okay, wait, I'll get you there. Just make it very quick. You said you're ready to back a dark horse. You want to bring back the integrity of the Senate. Two things here. Who else could be the dark horse? You'd need the numbers. So that would mean, I mean, at one point, Senator Amy Marcos was supposed to, I mean, she was in the running. She wanted to be Senate President too. If the Duterte bloc is with Senate President Cheese Escudero, so that means it's just an Escudero Soto race, right? So who is the dark horse? And number two, are We're you meeting recently, and sabi nga namin, Karen, no? There are so many other possible candidates that we could support. It doesn't have to be any one of us. I'm not looking for any No. position. It can be any one of us. And Pwe, I'm not looking for any position. Pwe, wisit na yan. Wag ganon, wag ganon. Kung, if you're not seeking any position, dapat para ka lang tuod dyan, nakagaya nitong si Lito Lapid. Ganon naman yan. Pag mayroong kapangyarihan na gumalaw, ibig sabihin, meron kang gustong mangyari, meron kang gustong makuha. Kung meron kang gustong ma-accomplish, ano naman yun kalukuhan yun. Meron kang gustong gawin, meron kayong gustong gawin, pero wala kayong gustong maging resulta. Ganon ba ibig mo sabihin sa akin? Kakapanginig ka ng laban. Ng tokwa. Meron kang ginagawa pero wala kang gustong mangyari. Galing mo, Brad. Ayaw daw niya ng posisyon. Di wow. And as long as there's an alternative to what we're having now, we're willing to support. And many of them, they're comebacking senators. You have Senator Kiko. You even have Senator Bam. You have new senators like Senator Marcoleta. You have several other senators that can actually fit the bill as a new Senate President. So, yung akin lang... Di ba? Yan, magkakasundo tayo. Pagka binabanggit mo si Marcoleta, magkakasundo tayo dyan pagka sinasama mo, Marcoleta, pwede naman niya maging Senate President. Susuportahan namin yan si Marcoleta. Kaso nakapag-commit na nga, Brad, Blue ribbon na, nahuli kayo. Diba? Pero kung yung macho black nyo na yan, sinabi nyo, we support Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta, ikaw ang tatakbo, ikaw ang bata namin. Babakantihin namin yung Senate Presidency, ikaw ang susulpak namin. Mananawagan pa ako para sa inyo. Yan, di ba? At least hindi si Soto, di ba? Kasi puro kaungguyan mga sinasabi nun Ilagay natin si Rodante Marcoleta para walang maraming usapan. Karen, is bugbog na bugbog ang Senado. And you know, I said this yesterday. Sabi ko nga, I was listening over the radio 2 days ago. It's a big station. And then may radio announcer, sinabi niya dun na, nako, hindi yata nakikinig ng Senado sa taong bayan, lalo na dito sa impeachment. Mas mabuti pang, buwagin na lang natin yan. Sinabi niya yan. Ang sakit ng dibdib ko, Karen. I felt so bad nung sinabi niya. And I told myself, this is why we need to fix the Senate because or else mawawalang saysay ang Senado at talagang baka tuluyang mabuwag na ang Senado. Kaya we have to do something about that, Karen. It pained me, no? Napakasakit para sa akin na marinig yun. All right, but you did say also that you want to bring back the integrity of the Senate. Are you saying under the leadership of Senate President Escudero, the Senate has lost its integrity? I mean, very quickly, before we move to impeachment, please. Many sectors have called, for example, the 2025 budget the most corrupt ever in the history of Congress. It is the first time that the Department of Budget and Public Works and Highways
are actually higher. The budget of the DPWH or of projects are higher than education. And we all know what happened to the education budget. So that was presided by our Senate President. And also, when it comes to the impeachment process, wala kaming caucus, wala kaming consensus building. Kaya nagkakagulo-gulo. Wala I was kayong in church, caucus? Wala we've kayong never had a caucus, Karen, not once. Oh. We've never Ibig sabihin, Brad, ikaw ang chumuchucho dito kay Soto na kasi wala kayong caucus. Di ba yan ang binibida ni Soto? Sabi ng mga kasama nyo dyan, wala daw silang caucus. Di daw sila nagko-caucus. Hindi pa pala nananalo tong si Soto. Naguhut-hutan na kayo ng dila eh. Langya ka talaga. Oh. never had a caucus, not once. So my point is, last Sunday, nandun ako sa simbahan, at sabi ng mga taga-simbahan, ang gulo-gulo nyo sa Senado. An old lady came up to me and sabi, ang gulo-gulo nyo sa Senado, mas mabuti pa ang House of Representatives ay solid at hindi ganun kagulo. Okay, so, Senator. When I get these reactions, Karen, it really pains me for the institution. Alam nyo, pagka, hindi, ako tinitignan ko yung sinasabi niya na merong nakakakita ang mga tao, ang gulo-gulo nyo dyan sa Senado, buti pa ang House of Representatives, solid. Pwe, anak ng tokwa, okay lang sa inyo, magpakaaso kayo sa Senate President nyo. Okay nang magulo, okay nang nagkakaroon ng argumento at debate. Ang importante, independyente kada senador. Solid. Kung anong gustong itakbo nitong si Tambaluslos, ang House of Representatives, yun ang tatakbuhin, gusto nyo. Tanungin natin ang mga kababayan natin dito, hindi alam nitong si Mig Subiri kayo mga pinagsasabi. Sang-ayon ba kayo na puro yes man ang mga senador natin dyan sa Senado? Na kung umasta sila para silang mga congressman, na hila-hila nitong si Tambaluslos ang kanilang mga buntot? Lang yun yan. Diba? Brad, huwag mo kami lokohin dito. Kesyo, ang gulo-gulo nyo naman sa Senado. Buti pa ang House of Representatives, solid. Solid mga magnanakaw. Gusto mo ganon? Okay na yan. Nagkakaroon din debate. Napapakinggan ang magkabilang mukha ng istorya dyan sa Senado. Hindi kagaya dyan sa House. Pagka medyo kinontra mo si Tamba, patatahimikin ka niya. Gusto mo ganon? Ganon gusto mo? Institution, because I love the Senate and I love what it stands for, which is the last bastion of democracy of our country. Okay, my last question is this. The impeachment trial, Senate President Escudero said the Yun eh. Pagka tinutukoy yung Senado, last bastion of democracy. Gusto mo solid eh. Hindi na last bastion pagka gano'n. Ang tawag doon, yes man na lang. Yes man, senator. Ng Petrang Garapata, Brad. Ang mga nanonood sa inyo, hindi nakagaya ng mga naunang panahon. Na yung pag-iisip, kung ano sasabihin nyo, yun ang lahat ng lumalabas sa mga bibig nyo, tinitimbang namin yan. Pinag-aaralan. Di ba? Huwag naman ganon. the power of the impeachment court is limitless. They can Limitless. do what they want. You can do what you want, being a member of the impeachment court. So now there are sectors saying that they can acquit, they can convict, but they can also dismiss. Being a court, they have the power to dismiss the impeachment against Vice President Sara Duterte. And some have said as the 20th Congress opens, that is a possibility. Jurisdiction will be brought up. Constitutionality was already brought up. But there are so many other issues. Posible bang matuloy at hindi matuloy ang impeachment trial given the landscape, the makeup of the 20th Congress? Well, I beg to disagree with my colleagues. I beg to disagree with that because the Constitution says that we should move forthwith. It doesn't say there you may move or the Senate will act forthwith and may also dismiss the case. It's not there in the Constitution. We have to act on it. Now, there's a gray area there that a lot of lawyers love using. They like to say, oh, there's a gray area that means we can come up with our own implementation, our own guidelines. I'm looking at precedents lang, Karen. Precedents was in 2001 or 2000, year 2000,
remember when we were Spice Boys, Karen? We were both young then. And I was a member of the Spice Boys group. We filed the articles of impeachment against former President Estrada to the Senate. And the only way we did that, and the only way that was possible, was when then Speaker Manny Villar got the articles of impeachment after the prayer, read the articles of impeachment that brought it to the Senate. Did the Senate dismiss that and say that no, that was not a proper motion, you did not do it rightfully, and therefore we remand it or we return it back or we dismiss it outright? No. Senator Nene Pimentel then was the Senate President, heard and received the 77 firm signatures, and they proceeded with the trial. The rest is history. But you did not. Same also with. But the question, the challenge you have now is that did not cross two different Congresses. Yes, but I'm just giving you precedence. So also with Corona, whether rightly or wrongly, because I felt that it was also a witch hunt on Corona, and I felt I was not there. I was no longer there, Karen. Remember that I resigned in 2011. And so there's legal precedence on this. So I'm looking at the legal precedence on this. Okay. Whether I am for Sara or I am against Sara, whether I want to impeach her or to dismiss the case, it is of my opinion only. And therefore, the process should still continue. At the end, we vote. That's the point there. In the end, you vote. If you're sympathetic to Madam Sara, if you feel it's a witch hunt, then you vote to acquit. But if you feel that the evidence at hand is sufficient enough, then you vote to impeach. My point is, we have to go through the process. Although, one of the reasons why they're saying, bakit ka nagpirma doon, bakit ka bumoto doon sa 18 to remand? Because at that time, I strongly believe that hindi pwede siyang tumawid sa 20th Congress. And today, what do you believe? Well, now if the Senate agrees as a body to discuss it once again, then I have no choice. It's a collegial body, no? So we have to listen to the Senate. But my point being is, we must act on this, whether we like it or not, and therefore vote on using your conscience, Karen. Okay. Why are we afraid right away? But if to outright dismiss it, Karen, I'm worried. I am very worried that the credibility of the Senate as a body where people can go if they are aggrieved by these powerful people which are what you call constitutional offices, like the president, vice president, if that disappears, then the people will have no longer any faith of the Senate. All right. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin yung interview na yan. Netong si Senator Mig Zubiri, ano ho bang masasabi nyo dyan sa mga tinalakay nila na yan? Netong si Ma'am Karen Davila, atin ho dito, tuloy nyo na yung impeachment. Ano pa bang hinihintay nyo? Ano na, pagka-umpisa, desisyon na kagad. Alam nyo naman na politika lang yan, di ba? 1 + 1 = 2, ika nga. Di ba nag-convene na yung impeachment court? Pag-umpisa ng 20th Congress, ito, ganito, mag-move sila na i-dismiss na o ibasura na yung impeachment na yan. Pag-desisyonan nyo na. Di ba? Para malaman namin. Tapos na usapan. Magkakaalaman na tayo doon pa lang. Tapos, pagsalitain yung mga bumoto, tanungin na kagad kung sakali bang matapos to, kahit ano bang ilatag na ebidensya, convict kayo o acquit. Alam naman natin na pamumuliti ka to, paninira lang to kay VP Sara. Ngayon pa lang tapusin na natin to. Kasi kung ikaw convict ka, kahit ano pang depensa ng kampo ni VP Sara, convict ka. Iko-convict mo siya. Tama mali. Ngayon ikaw, kahit pa ano pang ipresenta ng prosecution, kung ikaw acquit si Sara sa'yo, walang ebidensya na makakapagpakumbinsi sa'yo. Acquit ka. Acquit si VP Sara. Tama mali. Huwag na tayo magbulan dito. Magsasayang lang kayo ng pera dyan sa impeachment na yan. So, ladies, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Namamalat pa rin ho tayo. Naririnig nyo naman ho sa ating boses. Dahil nga kakatira natin kay virus. Na-virus ho tayo mga kabo. Pero okay na ho tayo nito. Medyo okay na. So, ladies, maraming salamat ho mga